Hi guys, I'm going to share with you Experience Speaks Virtual Assistant Episode 1. So, guiding others to become virtual assistant and thrive remotely. So, by the way, my mission is to support and guide individuals who wants to build a sustainable career as virtual assistants. Whether you are looking to escape the traditional office grind, seeking flexibility for your lifestyle, or simply exploring new opportunities in the digital world. Na actually na okay na po yung resume ko na ano ko na naayos ko na. I don't know, ipa-check ko ulit sa inyo kasi giayos ko siya from before. Ano naman siya, may mga interviews naman ako, invite and interviews Advantage from. mo na yan kasi dun sa iba kahit ano, hindi pa sila na talagang, yung hindi pa rin napapansin. Pero you can share to me your resume para ma-discuss na din natin at the same time and yung mga other concerns. So, ayun. Mostly po yung mga invite interviews ko po is galing sa inyo ng mga post, Ay, yung mga. nice. Agency? Yes. Oo. Mm. Pero hanggang initial interview lang po talaga. At least mai-improve mo yung ano, yung mga questions na tinatanong nila sa'yo, tapos naaalala mo, for sure may nalalearn ka na dapat wala, sinabi ko to, ayun. Oh. Mostly, ang tinatanong nila sa akin since ina-applyan ko is lahat accounting, bookkeeping, Ano bang niche mo? job, accounting po. Accountant ka pala. Wow, galing sa number. Ah, ang tinatanong, mostly yung mga ina-applyan ko is yung payroll specialist kasi yun kasi din ang background ko po. Accounts receivable and payable. So mostly yung mga tanong nila is dyan umiikot. Mm-hmm. Okay. So ang hindi ko lang ay ano kasi ang I know ang problema ko talaga is mabablock out talaga po ako pag interview na. Mm. Pero Pinoy Pinoy lahat po yung palang sa lahat ng initial interview na siguro mga 4 or 5 na lahat Pinoy oh, po. kalimitan talaga sa agency kasi kalimitan nasa Pinas. So, Yeah. basta pagdating sa agency. So, pero meron ka bang na-try mo na ba na aralin muna yung nasa job description para kumbaga para dun mo lang din mapaikot kung ano yung mga possible na pwede mong isagot sa kanila. Na-try mo na ba yun? Mm. Oo, tinitingnan ko naman yung mga ah, key responsibilities tsaka yung mga description. Yung requirements. Oo, Pati yung requirement. requirements. Oo. Naano lang talaga ako doon sa pagbuo ng yung pagtanong nila, Nauunahan ka ng kaba. paano ko paano ko sabihin sa kanila yung, like for example, okay, walk me through your experience as an payroll payroll specialist, like that. Mhm. Okay. Nabablock na ako. Mm. Nabablock out na ako. Na- na- So, Natural naman yun sa atin, hindi naman maaalis. Pero kumbaga, kailangan din natin i-improve yun. So, pag mga ganun, pwede mo isagot yung itong nasa work experience mo. So, yeah, ang baka sa akin kasi baka ay nagchat-chat GPT kasi ako. Yung ano lang, yung parang guide lang po. yeah, okay lang Kung naman yun. paano ko siya, baka kasi hindi ko alam ba kung baka nakikita nila sa salamin ko na minsan kasi Pinabasa yung ka. parang, oo, oo. Okay. May tendency kasi pag gano'n, pagka sinasaulo mo ang isang bagay or isang, halimbawa, yung resume mo, sinasaulo mo na sinasaulo kung ano yung mga nakalagay sa history. Parang kang nag-aano na, yung nagsa-sound ng robot or parang inaano mo sa kanila. Ano ba ang tawag doon sa ano?
sa school, yung parang mm, Nag-recite? nagre-recite. Oo. Oo. Yung baga, hindi siya naturally deliver. Yung parang, yung ina-express mo, parang ganun. Hindi siya ganun ang tunog niyan. Parang tunog niyan. Siyempre, pag may binabasa ka, siyempre, kita din yun sa mata minsan na, di ba, pag may binabasa. Na, mm. Di ba? Ano naman lang, idea lang naman sa akin, isang idea lang. Hindi ako masyado good magsalita. Pero, mm, makakaintindi talaga ako as in, tapos nakakasulat. Yung pagsasalita lang talaga. Hindi siya Yung mga ina-applyan gaano mo, ka, may calls o wala. wala? Walang calls. Lahat, ano siya, non-voice na accounting. Pero, accounts payable and payable, then payroll specialist, mga ganun lang po. Yung virtual sales associate mo, ang Ah, local client, an ano yung parang, yes, okay. So, health and wellness po. dito kasi may present. So, nakikita nila na working ka. So, may tendency na naiisip nila kahit na pasok ka dun sa kanilang work or dun sa kanilang sa position na yun, nakita nila na may present. Baka may tendency na naiisip nila na conflicto. Na oh, Mm, may work ka pala. So, paano pag binigyan ka namin ng 25 hours per week or 30 hours per week? So, kaya mo bang i-sustain yun? Kaya mo bang tapusin yun? Since meron kang trabaho na virtual din. nag-stop na po ako niyan last week, Tuesday. Last week, Tuesday. Ah, ah. Pero dun sa man apply mo, nakita nila na may present. So, Yeah, yeah. may ano yon, may conflict din yon sa ganon. May tendency na yun yung maging Mm, reason kaya hindi ka nila natanggap, hindi dahil sa hindi ka qualified. Minsan baka kasi ayaw nila ng meron silang kahati. Meron kasing agency na ayaw nila na merong ibang client, yung kanilang VA. Gusto nila sa kanila lang. mm, Kasi pag ganun, mm. may iba kang client, may iba kang baka may tendency iwan mo sila or iwan mo yung trabaho. Kasi meron kang client na baka mas maganda yung salary. So, yun. So, yan. Pagdating Baka. dyan, so kailangan siguro kahit gawin mong June 2025, ganun. Okay, okay. Para hindi siya magmukhang recent lang. Kasi nakalagay na Mm, dito March. So, kasi dapat, kung ano yung recent, ayun yung nasa taas. okay. So, depende sa'yo kung ito yung itataas mo o itong accounting clerk ang i-stay mo dyan. Pero mas maganda ito kasi ito yung pinaka mo, niche mo, accounting. Ah, So, ang mm, gawin mo na lang dito ay March 2025. So, ito nga yung pinaka-recent. So, ito nga yung kailangan nasa taas. So, ano okay. yung recent, yun yung nasa top. So, ayan. And then, 3 to 4. Pero, Mhm. kasi mostly, ma'am, pag yung sa initial interview, pag introduction, mas inuuna ko itong accounting. Ano na lang, currently, right now, I am a virtual sales associate, handling appointment setting, calendars, ganun po. Sales Pero mas may inuuna calls ko, ba to? inuuna po, May calls? Manage Facebook ah, business page. So, ito ay okay. under ng social media management. So, ano yung trabaho mo dito? Sales associate. Anong ginagawa mo? Ah, sumasagot ng mga inquiries sa ano po, inbox. Oh, And then mag-set pasok ng sa appointment for Zoom meeting, and okay. then ifa-follow up yung client through call na SMS or call na tawag. Okay. Pero local accounts po is Ang tawag Tagalog nila lang. sales associate. Yes po, kasi Kasi may parang, product. okay. Para kasi yung trabaho na
ina-explain mo, the way you explain, nagbo-book ka, nagsasend ka ng follow-up, mga ganon, ano siya, admin na trabaho. Mhm. So, instead na ilagay mo yung virtual sales associate, so pwede mo ilagay sales associate or administrative assistant. Kasi yung Okay. Kasi yung trabaho na dinidescribe mo ay pang admin, customer Admin. service, yan, follow-up, scheduling, yung mga ganyan. Tapos meron pang manage Facebook business pages. So, may tendency na social media management, ano pa yung hinahandle mong social media? Facebook lang po. Facebook. Okay, di wag na natin i-complicate. Kumbaga, wag na natin i-komplikado ang pwedeng ilagay dyan. So sa'yo, sales associate or administrative assistant ang ilagay mo. Assistant. Okay. Administrative assistant na lang ang ilagay mo. So ayun yung ilagay mo sa top. Tapos, ayan at least, um, meron kang mga supported day-to-day virtual administrative tasks such as email. So, pwede mo ilagay ay manage Facebook business pages, responded to customers requests. Oh, mm, mm, mm. Okay. Handle customer service via Facebook, Messenger, and online. Okay, okay naman yung mga nakalagay dito. Pero, ayun nga, instead na ilagay mo, wag mo, alisin mo na yung virtual, palitan mo na lang siya ng administrative assistant. Since doon naman pumapaloob yung trabaho mo dyan. And then, maglagay ka ng, so sa education, okay, ah, tools and software, nasaan yung, ano mo, parang skills. So, mag-a-add ka dito ng section Okay. skills. So, Mm-mm. check natin kung meron nandito pa ba yung aking resume. Yeah. Okay. So, sample lang to ha. So, yung Apo. name. So, yung niche. Oh, ano ba nakalagay dun sa'yo? Okay. Accounting. Wala kang nakalagay. Detail already accounting clerk pero with 7 years. Okay. Ang Okay. So, target dapat, mo, ang target mo ay, sorry, ang client mo ay foreign. So, kahit yan ay agency, so, ang client mo ay foreign, no? So, mas okay kung alisin mo na yung SSS Pag-ibig kasi hindi naman nila alam yan. So, yung BIR, pwede mong ilagay instead na BIR, pwede mo ilagay yung mga tax, ganun. So, mm. na government, kasi ito sa Pampinas lang kasi ito eh. Okay. So, lagay mo na lang tax. So, pag tinanong ko sa tax, tsaka mo siya i-emphasize na Philippine tax, ganun. Or if meron kang idea sa ibang bansa about tax. So, yun. And also experience as virtual sales associate. Yeah. Okay. Ano naman yan. And then, okay, pagdating sa Microsoft, ano na lang to? MS Office. So, itong alisin mo na itong Word at PowerPoint. Ano na lang siya, at saka Excel. Lagay mo lang siya ay Microsoft Office. Office. And then Okay. QuickBooks, and then wag mo nang ilagay itong Docs, Sheet, Drive, Calendar. So, Google Workspace under, ano naman yan, naiintindihan na nila yun. Canva, Facebook Business Suite, and CRM systems. Ano yung CRM systems na alam mo? Kailangan mo maging very specific pagdating sa tools. Ano yung CRM na ginagamit mo? Ano yung specific tools na ginagamit mo sa sa pagtatrabaho na payroll? Mm. Ayun, Ang kailangan sa Okay. sige Okay, po. sige po. Okay. And then Sige, job sige. form, okay, basic form creation. So Zoom, and then Google Meet, Dropbox. Okay. Okay.
So, kailangan meron kang skills na naka-add. So, halimbawa, so ayan, yung skills and then tools. Ah, okay. Nauna si skills. Mm. So, yung pwede mong i-add na skills, so, syempre, accountant, pwede mo ilagay, and then, um, since meron ka nakalagay ditong Canva, so, ano ba yung editing skills mo? Advanced ba o basic editing? Ah, okay. So, ayun. So, ilagay mo kung basic, basic editing. Kung advanced, advanced. And then, ilagay mo din. Mhm. So, ilagay mo rin si social media management since nagma-manage ka ng Facebook page. So, yon pwede mong ilagay yon. Yan, social media management. So, meron ka din nag-i-email ka, di ba? So, email management. Opo. And then, Mhm. ano Ah, ba yung okay. nakalagay dito? Um, administrative task, pwede rin lagay mo sa skills or administrative Mm. support and then customer service. Yun, pwede mo yung Ah, ilagay. okay. Yes. Sa skills po na. Yeah. Mm-mm. And then, yan, accounting, financial statement, may gana. Kung meron din sa finance, pwede mo rin ilagay sa skills. Kumbaga kung ano yung mga, ah, ano ba nakalagay dito? Ayan. Yung mga ano po, invoices, processing, and account payables and receivable. Pero kailangan one word lang. Ah, okay. Or, Ah, pwede siya mas, invoice processing. yeah. Mm-mm. Yun, pwede yun. And then, Then, okay, yun. okay, okay. Yun, so, Okay lang po. Okay lang man po, dalawa yung resume. Ah, two pages ang resume, ma'am. maximum 2 pages, pero mas maganda kung isa lang. So, pagdating kasi Ah, dito ay 3 to 4 bullet points lang ang nagdi-describe kung ano yung ginagawa mo dito sa pagiging accounting clerk. experience. Parang very specific ka. So, minsan kasi Mm, nauulit na natin, halimbawa, ito, handle accounts receivable, payable, ayan. And then, baka meron ditong na nagdodoble lang, kumbaga. So, mm, invoice tracking, tax deduction. So, as much as possible, 3 to 4 uh, bullet three points to we four describe. bullets. Okay. So, ganyan. Kasi kung napansin mo ba yung or narinig mo ba na yung Coconut VA? Yeah, bala ko po mag-apply dyan. Okay, si Coconut VA ay meron silang sariling format ng resume. So, ang Mhm. format ng resume nila ay ganon. 3 to 4, three, three bullet points nagde-describe kung anong ginagawa mo dun sa specific role na yon. Dun sa nilagay mo sa experience. So, ganon. And then, tools and skills. So, ganon yung format. If makikita mo, if mag-a-apply ka sa kanila, meron silang sariling form. So, hindi mo, etong resume mo to, hindi ito yung gagamitin mo. Yung kanila ang gagamitin Okay. mo. Si Coconut VA. So, ayan. Pero sa skills, ma'am, as many okay lang. No? Oo. Basta related doon sa Mm-mm. like Sa sa experience mo. accounting, Mm-mm. Sa experience sa mo, customer admin. service, administrative support, social media Okay. management. Tapos, lalagay mo sa tools. Nakalagay sa tools mo ay Facebook business. Okay. Pwede din yan kung specific ka na Facebook lang. Facebook lang. So, yeah. Mhm. Pero mas maganda kung lalagay mo na lang social media management sa skills and then social media platform sa tools. Kasi madali naman ng Instagram, madali naman ng TikTok. So, yan. Mga ano lang yan, mga posting lang naman yung mga yon. So, Yeah. Oo. pagdating sa social Manage. media management. So, ayan. And then, so ayun yung pwede mong i-edit sa resume. Resume. Mm.
pakontiin Okay ko lang na na lang yung kahit work walang experience. Facebook. Okay lang kahit wala na tong Facebook, ano na to. Kung minsan hindi naman eh. Ah, okay. Okay lang kahit wala yan. Kasi pag minsan, ikaw yung nag-fill out ng form nun, meron dun, ilalagay mo kung ano yung link ng Facebook mo. So, meron mga ganun. So, okay lang kahit hindi mo nalagay ito sa resume. So, ayan. And then, the rest, okay naman. So, ano mo na lang, isingit mo na lang dito yung tools. Mm-mm. Ah, skills. Sorry, yung skills. Yeah. Mm-mm. So, Tapos, ma'am, yung sa name, ma'am ba, yung sa name ko, pwede ko siya lagyan ng, like, sa niche, like, virtual assistant dash accounting and payroll specialist, or ano wag ba? mo na nga, alisin mo na yung si virtual assistant kasi Ah, virtual, okay. nagtatrabaho, gusto mo magtrabaho as virtual, ayun na yung trabaho. Yung pirang pinaka ano mo na lang, yung niche mo. So, kung ang balak mo lang talaga applyan ay under ng mga accounting, so, yun, pwede mo ilagay yung specific na accounting na ano, niche. Payroll, mga ganon. Accounts Mm, receivable, okay. mga ganyan. So, Mm-mm. marami naghahanap ng accountant, especially meron kang experience sa QuickBooks. Yung iba kasi meron sa accounts receivable pero wala silang QuickBooks na experience. So, ganon. Okay. Yun. Okay. So, question po. Ano, ma'am, yung mga site na pwede ko i-read para maging para magaling ako magsalita ng English, ganun good. Taga Davao ka. Magaling kayo mag-English eh. Hindi masyado. Ay, ano ma'am, yung like sa Clear Desk na Ah, interview, nakatry ako nun. Hindi siya usual interview. Ano siya, panel, and I mean group interview siya. Tapos, yung question is not about the the job description or any. Personal, 5 questions, ganun. So, ano yung mga sample ng personal question? what do you do at the end of the week? Oh. What's your, if you have a superpower, what would it be like that? Talagang ano. Okay. Okay. So, ano yung question Mm. mo sa akin, ma'am? Yung mga sites na pwede ako ma-exercise yung English ko at saka yung pagsalita, yung fluent ba? Yung Ah, like yung kasi right addiction, gano'n. Meron kasing wala akong specific na wala akong specific na website pagdating sa ganyan kasi pag Mm. minsan, kahit katulad ko, hindi naman ako fluent in English. Nahahasa lang yan, especially pagka lagi kang, magsasalita. Ang work ko kasi, more on emails lang. So, pag minsan, syempre tayo Mm. mga Pinoy, di ba? Pagka hindi mo napapractice yung English mo, parang nawawala. Di ba? Mm. So, practice lang magsalita and then mas maganda kung nanonood ka ng movie na English. Tapos pinakikinggan mo. Mas maganda yung ganun. Mm. Mm-mm. Pero, Magaling naman ako mag-write, ma'am. Actually, nag-try ako na mag-copywriting. oh, Kaso lang, hindi meron talaga talagang ako ganyan. Meron talagang ganyan na hindi more on speaking, pero oo. more on writing. Meron talagang ganyan. Meron naman yung iba, dun sa writing naman sila nagkakamali. Meron ganyan. So, kumbaga, hindi, huwag mo masyadong problemahin yan. Since ang hinahanap mo naman na trabaho ay accounting, so, hindi mo naman kailangan magsalita. Doon lang talaga sa interview, no? Yeah, pero sa interview, oo. Nahihirapan ako. I think doon ako nahihirapan sa initial na interview nila. Mm. Eh, parang since Pinoy, lalo na Pinoy, so they find it ka na, yan yung, they want as possible, Pero, uh, pero, good, to be honest, pagdating naman kasi sa client, hindi naman kailangan perfect ang English. Kumbaga, yeah. pagdating sa Mm-mm. client ha. Kasi more on emails lang yung mga yan eh. Yung pag nagsisend sila ng instruction, more on emails lang, mga ganyan. Or minsan Yes. Mm-mm. video, video, hindi mo masabing video tutorial. Parang video, yun yung
instruction nila, ganun sila mag-send. Kasi Instruction. meron kasi mga client din na hindi naman din perfect ang English nila. So, Yes. ah, mas madali sa kanila kung gagawa sila ng video kung paano mo gagawin yung task. So, may ganun. Meron namang client na talaga naka-write na siya sa document kung ano yung gagawin mo step by step. So, may mga ganong client. Hindi naman kailangan perfect. Unless kung ang applyan mo ay talagang copywriter, mga ganyan, Mm. or art, or or yung sa mga articles, mga ganyan. So, ayun. So, okay. So, yung i-share ko sa'yo, ano lang siya, so introduction, and then meron dyan yung pagdating to sa, actually, pag sinabi mo administrative assistant, halos sakop niya lahat. Broad Mm. kasi yung administrative assistant. Even, Yeah. even accounting ka, or, sorry, even accountant ka, may tendency na Pwede admin siya. mag-handle ka pa rin ng social media. Yes. So, Yes, yes. PA kasi, talagang kailangan flexible ka. Hindi ka makakapili ng trabaho kung ano yung bigay sa iyo, kung ano yung task mo. Yun. Wala kang choice kundi aralin. Yeah. Yun talaga. So, pagdating dito, so ayan, administrative, mga schedule, reschedule, canceling. So, I think alam mo naman yan. And then, if hindi mo pa alam kung paano gamitin si Trello. So, si Trello naman kasi ang pinaka-basic na tools Yes. gamit. So, ayan. And then, data entry and lead generation. So, actually, ilagay mo yun dun sa, sa skills mo, data entry and lead Skills. generation. Kasi ano lang naman to, yung data entry and more on coding. Apa. Ba? Ang lead generation, ano ba si lead generation? So, web research lang siya. Ginawa lang siya or Yes. parang nag-upgrade lang siya ng tawag na lead generation. Nakatry ako niyan dati, ma'am. Way back Ba't 2014. hindi nakalagay sa resume mo? Kasi, hindi naman kasi siya, dati kasi hindi naman kasi lead generation yan dati eh. Web research lang po Leads. talaga. Oo, parang ganun lang po. Tapos, lang siya, parang 8 months lang ata ako noon. Yun yung Okay lang, first online job ko talaga. Yung okay lang leads, ilagay yung mo yun. So, it means meron ka ng experience magkaroon ng client. Yun yung dating doon sa pagdating sa mga agency na ina-applyan mo. okay. Hmm. Kaso nakalimutan. Pero, yung idea is nandoon. Hindi Kaso ka na lang, lang gawan mo na kung hindi mo matandaan kung kailan ka nag-start. Ikaw na bahalang gumawa ng ano doon. kasi nag-try ako doon, ma'am, sa Facebook. May naano ako na lead generation na mga accounts. Tapos, tinatanong niya ako kung may account na ba daw ako since nakatry ako. Sabi ko, dati kasi yung manager namin, yun yung account niya yung ginagamit namin. Tapos, sinasubmit lang namin doon. May CRM form siya na ginagawa. Doon namin sinasubmit lahat ng mga leads na nakuha namin sa web. And then, siya na yung magsasubmit sa client. Tapos sasabihin niya sa amin, by account. I mean, gawa niya lang din sa Google Sheet na kung ano yung mga leads na approve or Hmm. kailangan pa i-white mo yung pag-submit doon kasi may mga ano man kasi yun, yung location, lahat yung mga About about dun doon sa kung sa nire-research mo. o kung kung ano yung topic for today, yung hanapin nyo is about restaurant or mga chef, something like that. Yan. So, ano siya, iba-iba. So, may approve. Sa amin is paid per approve. So, Okay. Meron every akong week yung client na, payment. halimbawa, bigyan mo ko ng 300 ngayong week na to. So, ganun lang. Walang feedback na, eto, hindi to, mali to, ganun. Walang feedback. May ibang client na ganun. So, yung sa'yo, Okay. yung client ko, wala namang sinasabi kung ito, hindi to, hindi Good. hindi to good, ganyan. Meron namang client na very specific na gusto nila, yung email address ay, Oh, halimbawa, yes. very specific. Halimbawa, sales, PR, public relation, Mm-mm. dun sa halimbawa, entertainment industry ang hahanapin mo. Pero ang gusto nila, specific na person, specific na tao, kung halimbawa, CEO.
Yung CEO, yung email Ah, address ng okay. CEO, ang hahanapin mo. Mm. So, meron mga ganong client na very specific. So, ayan. So, since you have experience kailangan mo ilagay kasi para makita nila na meron ka na experience sa magkaroon ng client. Oo. Tapos ito, sa Okay. section 3, Shopify, dropshipping as product lister. Hindi mo naman to kailangan i-focus since focus ka sa, since ang niche mo ay accounting. Pero ito lang ay ano lang, kumbaga dagdag knowledge lang in case ang client mo ay, hindi naman kasi, ang client kasi hindi naman nagpo-focus sa isang business yan. Halimbawa, Yes, yes. malay mo next month or ano, meron silang mag-decide sila mag-open ng e-commerce. So at least meron ka knowledge on, Yeah. halimbawa, Shopify yung gamitin nila. Mm. So, ayan. And then, meron mga interview tips, and then tell me about yourself. Pagdating sa tell me about yourself, kailangan naka-mini, ano lang, name mo lang, tapos hindi mo kailangan sabihin kung may kids, may anak na ako, married ako, ganito, ganyan, ganyan. Hindi mo na kailangan sabihin yung mga personal. Ah, ah, Kailangan yung sagot mo, i-align mo dun sa kanyang work. na hinahanap mo. Yung job Job description, description. yung requirements niya. So para kailangan i-align mo doon na halimbawa accountant yung hinahanap nila na merong knowledge din sa QuickBooks. So kayo kailangan mong Mm. i-detail na meron ka or kailangan mabanggit mo na agad na meron kang experience sa QuickBooks ganun. So ayan, and then Mm. strength and weaknesses, and then yan, since alam mo naman kung ano yung niche mo, yan. So, ano lang to, kumbaga, extra, ano lang, knowledge. And then, how to track time. So, ayan yung may mga client kasi na gumagamit ng specific na Truck. tracking, time Mm. doctor, mga ganyan. So, yung time doctor kasi, bayad yun ng client. So, ayan, sila talaga nagbibigay sa'yo ng access. Yung iba naman, ito naman, yung nakalagay dito sa track time ay free siya na pwede ka mag-sign up para ma-navigate mo kung ano yung itsura ng tracking na mention dito. So pwede ka Mm. may mga client kasi na walang tracking, no? So pero tayo gusto natin may pakita sa kanila na nagtrabaho tayo na halimbawa 8 hours a day. So, yeah, pwede mong gamitin yung tracking naka-indicate dito, naka-indicate dyan, and then, maano mo siya, ma-navigate mo kung paano mo siya gagamitin. So, free siya. So, manual adding ka ng time. So, ayan. And then, resume. So, meron siyang format, yung resume pero kanina, diniscuss natin yung resume mo. And then, cover letter, sample. So, may dalawang klase ang cover letter. Merong specific dun sa ina-applyan mo or yung pinaka-broad or General. general. Yan. And then, sample ng email marketing. And then, ayan, kung paano mag-send ng invoice sa client. So, meron ng Mm. mga free na invoice or QuickBooks, I think meron, di ba? Pwede ka Meron mag-send po. ng invoice. So, yan. And then, Sa, ano din, zero. yun, zero din. So, ayan. And then, dito naman, ano lang to, paano mag-send ng file mas mabilis, hindi laging Google Drive ang gagamitin. Kumbaga. Gamit tayo ng WeTransfer. So, ayan. So, ito yung mga, Mm. ano lang siya, guide for you since meron ka na naman mga for sure knowledge sa mga napapanood mo. So, ayan. So, question mo. Pag-aralan. Ang dami ko ng, ano ba, ang dami ko ng coaching at saka mga online na Ang coaching kasi, drawing. actually, yung mga coaching, ayan, mga guides, na ganyan, talagang guides lang. Kasi, hindi naman talaga hindi ko alam kung sino yung magiging client mo. Ano yung ipapagawa sa'yo ng client mo. So, kailangan yung mga napapanood mo, I know, boring kasi, alam, nanonood ka na nanonood, di ba? So, dumaan din ako dyan. Nanonood na Pero kaboring. malapit, yung ano ma'am, yung Amazon VA Good, um, Ang Amazon mga kasi, twice ata ako nag-try ng, I mean, nag, nag-join ng webinar nila. Inaral ko kasi parang tempting ba?
tempting masyado yung mga offer nila na you can get Amazon. client after, yeah, after the, Medyo the training. medyo mahirap si Amazon kasi si Amazon meron silang tinatawag na arbitrage, meron silang tinatawag na Mm. A2C. So medyo complicated. Unlike unlike Shopify. At Mm. unlike Shopify. Si Amazon kasi ah ano siya, independent e-commerce. Kumbaga, Yeah. lahat ng mga seller niya sa kanya lang sa sign up. So, tapos pag dropshipping, gumagamit sila ng Kipa, gumagamit sila ng Helium 10 para Yeah. ma-identify nila kung yung seller na yon ay bumibenta ba yung mga products na binibenta nila bago mo siya kuhanin para maging ano mo, maging Client. hindi, para maging ano mo siya, mm, anong tawag doon? Anong tawag doon? Yung Sale. kinukuhanan mo ng ng mga products. Yung company ng Yeah. client Pero meron na specific term na ano ba ang tawag doon? hindi Yung rin siya ano, ma'am. kanya ka lang nakuha ng item. Mm. Parang ano din siya. Hindi sa dropshipping pala. Lahat. May client na dropshipping, may client na na kanya talagang products. So, gumagamit sila ng Seller Central. So, Parang career. I mean, sa career. Yung parang company o doon sila kumukuha ng product. Okay. oo, ano nga, may tawag dun eh. Hmm. Ah, Distributor? isang distributor, meron pang isa pa. Isa pa. Supplier. A supplier? Okay. Yeah. So, Okay. yun yung magiging supplier Mm. mo. So, ganun pag dropshipping. While si Shopify naman ay isa siyang third party na kung saan ang mga gustong magkaroon ng sarili nilang website or e-commerce ay kay Shopify magsa-sign up. Tapos, ikaw as Mm. owner, ikaw yung magpapaganda ng website mo. Unlike Mm. Amazon, Seller Central ka lang talaga. Mhm. Doon ka iikot Okay. sa Seller Central. Pero complicated yun. Ang dami nilang ang dami nila doon. May customer service, kung paano ka mag-process ng ng returns, meron din doon. So ito naman si Shopify, sarili mong website. So for me, mas madali to si Shopify. So, pero hindi Okay. ka makakapasok or ma mahahire kung wala kang knowledge at least dun sa basic na pagiging product lister or pag nag-a-add ng client, pag-a-add ng products. Doon kasi lahat nag-uumpisa sa pag-a-add ng products. Kasi once mag-add ka na ng mga products, so merong mga client na sila na yung nagtuturo kung paano ka magpa-process ng shipping, ng return, or follow-up. So mga ganon. Si client ang magtuturo na nun. Kaya hindi ka makakapasok ng Shopify nang wala kang at least knowledge. Kahit walang experience, pero knowledge about product listing. So, ayun. Pero, Okay. ang niche mo ay accounting. 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 So, focus ka sa accounting. Huwag kang maraming Yeah. ganun-ganun na Pag minsan, Minsan kasi marami sa like, lalo na sa Facebook, ang daming mga for hire na mga e-commerce ba. marami, Parang I find it, madali lang siya. Pero, madali lang naman talaga siya. Pag-a-add lang ng products. Pero pagdating nga sa Amazon, medyo, hindi siya, ano,